Gusto kong ibahagi ang pag-ibig ng Lord sa mga buhay ninyo. Pag-ibig na natanggap ko, gusto ko pong ibahagi sa inyong lahat. I know po na hindi aksidente ang lahat kung bakit nandito po kayo. So, gusto kong ibahagi ang pag-ibig ng Panginoon sa mga buhay natin. Hindi ko alam ang sitwasyon at pinagdadaanan ng bawat isang naririto. At gusto kong sabihin na sukdulan at tapat at sagana ang pag-ibig at habag ng Panginoon sa mga buhay po natin. Yes. So, ang i-share ko po sa inyo ay Roma 6:23, sapagkat kamatayan ng kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos, buhay na walang hanggan, sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Sa English, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. So may binanggit po diyang kasalanan. Pag sinabi natin kasalanan, anything that displeases God, o lahat ng bagay na ginagawa natin na hindi po kalooban ng Diyos, ang tawag po ay kasalanan. Ano pong example ng mga kasalanan? Pagpatay, pagsisinungaling, diba? Ang kasalanan po hindi lang sa gawa. Okay, nagkakasala po tayo sa isip, sa salita at sa gawa. Nakita mo yung isang babae ang ikli ng short, sabi mo, mukhang malandi, di ba? Nagkasala ka po sa ating isipan. Okay? Ang kasalanan po ay common na kasalanan na nangyayari sa henerasyon ngayon. No po, common ngayon na pag mag-boyfriend, mag-girlfriend, ginagawa ang gawaing mag-asawa. Pakikipagtalik ng hindi kasal, napaka-normal po sa henerasyon ngayon. I am here hindi para i-condemn ka, kundi mahal ka ng Panginoon, kaya gusto po ng Panginoon maitama yung pagkakabali ng mga buhay natin. So may binanggit po dyan na kabayaran. Ibig sabihin, ang kabayaran, ang lahat ng kasalanan natin may kabayaran. When we say kabayaran, in return or kapalit. Sa mga nag-aaral, you are expecting grades. Sa mga nagtatrabaho, you are expecting salary. So, ang sinasabi po dito na kabayaran, ay yung kasalanan daw po natin mayroong kabayaran. Ano daw po yung kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. Hindi pa ang sinasabi ditong kamatayan ay physical. Kaya napansin nyo po, nagkasala ka lang kanina, pero buhay ka pa din ngayon. Okay? Kasi ang kamatayan na sinasabi dito, there are two forms of death. Una, physical. Ang dahilan ng kamatayan physically, sakit, disgrasya, sobrang katandaan. So dahil ginawa tayo sa alabok, babalik tayo sa alabok. That's the reality of life. Namatay tayo physically dahil po sa sakit, disgrasya. Okay? At ang isang tao po, gusto ko pong malaman ng bawat isang naririto, na kapag tayo po ay namatay physically at hindi mo tinanggap si Jesus sa buhay mo, yung kaluluwa mo, punta ng impyerno. Anong meron sa impyerno? Alam kong alam ninyo, torment, pain, sufferings, diba? Death, habang buhay na pagkawalay. Pero alam niyo po, anong masakit sa impyerno? Gustuhin mo man kung mawala-wala ka ng pagkakataon. Kaya alam ko po sa mga nakakarinig dito, hindi aksidente lahat ng bagay. Ito yung pagkakataon na binigay sa atin ng Panginoon. Binigyan niya tayo ng pagkakataon na magbalik loob sa Kanya. Kapag namatay ka, hindi mo pwedeng sabihin, Siskla, malaman na lang ito, langit or impyerno ako. Wala pong tsamba sa kaligtasan. Kaya gusto po ng Panginoon na maging sigurado tayo. Kapag namatay ka ngayon, saan ka mapupunta? Okay? So, nagmamayabang ka kapag sinabi mo sa akin na bukas buhay ka pa. Okay? Ang pangalawang kamatayan, spiritual po. Lahat po tayo namatay spiritually because of sin. Lahat tayo nagkasala. Sabi po sa Roma 3:23, ang lahat ay nagkasala at walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Panginoon. Kung sinasabi mong mabuti ka, sabi po doon, walang nakaabot. Ibig sabihin, maliit man o malaki yung kasalanan mo, lahat may consequences. At dahil lahat tayo ay nagkasala, ibig sabihin lahat tayo dapat mapapahamak, pero mabuti po ang Panginoon. I'm not here not to condemn you, but binibigyan po tayo ng Panginoon ng pagkakataon na magbalik loob sa Kanya. Namatay tayo spiritually because of sin. Pansin niyo po, nung bata ka, inosente ka, wala kang alam sa kasalanan. Tama ba? Pero the moment na tayo po ay habang lumalaki, nagkakaedad ka, pansin po natin na ano po, mas naging normal na sa atin yung kasalanan. Alam na alam ang kasalanan, pero nag-i-enjoy kang gawin. That's the reality po habang tayo po ay patay spiritually. Pero napakabuti po ng Panginoon. Bagaman may bad news, may good news. Ang good news na dala ko sa inyo ngayon, na gusto kong ibahagi sa inyo ang pag-ibig ng Diyos, pwedeng tuldukan na ng Panginoon, nagkasala tayo at mapapahamak tayo, pwedeng gawin niya yun. Dahil walang imposible sa harapan ng Diyos, pero wala din pong imposible na abutin ka ng Panginoon. Sabi dyan, ngunit ang kaloob, when we say kaloob, libre o regalo. Have you been experienced na regaluhan ka? Nag-expect ka ng kapalit? Hindi po, tama. No po? So, ibig sabihin ng kaligtasan, libre. Grabe, no? Libre na nga po, pero bakit ang hirap i-afford? Libre na nga, pero ba't di ka sigurado kung ligtas ka ngayon or bukas? Tama
mo walang kwenta. Example, narigaluhan kita ngayon, diba? Ng gitara. Galit ka sa akin. Hindi mo tinanggap. May value ba yung regalo ko? Wala. Tama. Bakit? Hindi mo tinanggap. Same with Jesus Christ. Kahit gaano pa po ka-priceless yung pagkamatay ni Jesus sa cross ng Kalbaryo, kung hindi po natin tatanggapin sa buhay natin, naririnig mo lang si Jesus sa buhay mo pero hindi mo tanggap sa buhay mo, wala pong kwenta ang pagkamatay ni Jesus sa cross ng Kalbaryo. Magkakaroon lang ng kwenta ang pagkamatay ni Jesus sa cross ng Kalbaryo the moment you accepted Jesus Christ into your lives. And sabi dyan, kala ko po dati lahat ng tao anak ng Diyos. Sino pong nakaka-relate? Nakala mo po pag pinanganak ka, nabuhay ka sa mundong ito, ay, I am the child of God. Pero may child of God ba na nanatili sa kasalanan? Ang gusto pong sabihin ng Panginoon sa atin, hindi mo pwedeng sabihin Kristiyano ka, hindi mo pwedeng sabihin may takot ka sa Diyos but still living in sin. Hindi nais po ng Panginoon na tayo ay manatili sa kasalanan. Naniniwala po ako na ang Diyos na ibinabahagi ko sa inyo ngayon, na nagbago ng buhay ko, may kakayanang baguhin din yung mga buhay ninyo. Hindi po lahat ng bagay walang imposible sa harapan ng Panginoon. Hindi ko alam ang rason kung bakit nandito ka. Ano man yung pinagdadaanan mo, ano man yung bigat, ano man problema, sitwasyon na pinagdadaanan mo ngayon, gusto kong sabihin may pag-asa po sa harapan ng Panginoon. Gusto mong baguhin yung sarili mo, hindi mo kayang baguhin? Gusto mong magbago, pero sabi mo, New Year's resolution na naman. Ayoko na talagang magmula. Ayoko na talagang maging maldita. Ayoko na talagang maging sinungaling. Ayoko na makipagtali kasi hindi kami kasal. Alam kong kasalanan. Diba po? Pero bakit kinabukasan ginagawa mo pa rin? Bakit po? Bakit? Kasi sanay ang tao sa kasalanan. Pero gusto ko pong sabihin sa inyo, walang imposible po sa harapan ng Panginoon. Please, brother, hindi mo kayang magbago. Ang Diyos may kakayanan na baguhin yung mga buhay natin. Nagmamalaki kapag sabihin mo sarili mo, ay, decision lang yan. Hindi. It is the Lord who allow us na makilala natin siya, doon ka lang magbabago. Hindi po relihiyon na makakapagligtas. Kasi sabi po sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life, and no one can comes to the Father except through me. Walang ibang daan ng kaligtasan at pagbabago ng mga buhay natin unless makilala at magkaroon ka ng totoong relasyon sa harapan ng Panginoon. Hindi relihiyon po ang magbabago. Kaya napansin niyo po, simba ka, bless ka, paglabas mo ng simbahan, still, nandoon pa rin yung kasalanan. Bakit hindi mo pinapasok si Jesus sa buhay mo? So gusto ko pong sabihin sa inyo ngayon, kapag pinapasok mo po si Jesus sa puso mo, may kakayanan po ang Panginoon na baguhin yung mga buhay natin. Wala po tayong maipagmamalaki, lahat po tayo makasalanan, hindi mo alam yung buhay. Pag alis natin dito, pwede po ako ang maunang mamatay or kayo? No po, hindi natin sigurado. Alam niyo po, kung may bagay man na sigurado, lahat tayo mamamatay. Kung may bagay man na hindi sigurado, hindi mo alam kung kailan. Ang tanong, ready ka? Kaya gusto pong sabihin ng Panginoon, magbalik loob po tayo sa Kanya. Hindi po normal na natili tayo sa kasalanan. Magkaipo po ang makasalanan sa nagkakasala. Ang makasalanan, alam mo ng kasalanan, but still living in sin. Nag-i-enjoy kang gawin, masaya kang gawin. Pero kapag ang nagkakasala, the moment na nagkasala ka, nandoon yung puso mo na nagpapakumbaba at nagdidesisyon na talikuran ang kasalanan. Yun po ang nais ng Panginoon, na araw-araw magpakumbaba tayo, talikdan ng kasalanan at pagbalik loob sa harapan ng Panginoon. I believe that today is the day of your salvation. Maybe tomorrow will be too late. Hindi po natin alam yung buhay. Sinasabi ko nga kanina po, diba, na kung may bagay na sigurado, lahat tayo mamamatay. At kung may bagay man na hindi natin sigurado, hindi natin alam kung kailan. Kaya I encourage you everyone, sa bawat isang naririto, accept Jesus Christ into your lives. Mahal na mahal ka ng Panginoon. Sukdulan ang kanyang biyaya. At ang biyaya ng Panginoon, hindi mo pwedeng sabihin, Sis Kla, Ate Kla, hindi naman po ako mapapahamak pag namatay ako kasi mahal ka ng Lord. Yes, mahal ka ng Panginoon. He loves the sinner but He hates the sin. Mahal na mahal ka ng Panginoon pero hindi niya mahal yung kasalanan ginagawa mo, kaya magbalik loob ka sa harapan ng Panginoon. So I encourage you everyone to accept Jesus Christ into your lives. Okay? Hindi po relihiyon ang pinopromote namin. We don't encourage religion. We encourage to have relationship with the Lord. Kasi kapag nagkaroon ka po ng totoong relasyon sa harapan ng Panginoon, doon ka totoong magkakaroon ng pagbabago sa buhay mo. Again, hindi mo kayang magbago. Kailangan mo si Jesus para magbago yung buhay mo. Magbalik loob ka at magdesisyon, talikdan ng kasalanan. Pagsisihan at talikdan ng kasalanan. Magkaiba po kasi yung nagsisi ka lang, yung umiiyak ka, nagsisi ka. Di ba, pag sinabing pagsisihan at talikdan, hindi mo na nakikita yung sarili mo na ginagawa yung kasalanang dati mong nag-i-enjoy kang gawin.
Okay? Sa pagkakataong ito, okay lang ba na ang bawat isa, tanggapin mo si Jesus sa buhay mo? Yuko ang ulo, huwag kang magmayabang kasi po sa harapan ng Panginoon, lahat tayo, ano man yung meron ka, you have the fame, you have the achievement sa buhay mo, matalino ka, maganda ka, professional ka. Sinasabi ko po sa'yo, without Jesus, your life is totally nothing. Walang kwenta yung buhay kapag wala si Jesus sa buhay mo. I've been there. I've been experienced na ikutin yung Region 4 just to find happiness, mag-travel kung saan-saan. Mabili mo lahat ng gusto mo. May boyfriend ka, ang tanong, satisfied ka ba? Napansin niyo po, may gusto kang bagay na bilhin. The moment na nabili mo yon, masaya ka ba? Hindi po, tama? Laging may void, laging may kulang sa puso natin. Alam niyo po, yung kulang na yon, si Jesus po sa buhay natin. Kaya gusto po sabihin ng Panginoon sa buhay mo ngayon, tanggapin mo siya. Yung kakulangan na yan sa puso mo, ramdam mo na walang nagmamahal sa'yo, ramdam mo na iniwan ka ng mga taong nasa paligid mo, feeling mo walang nagmamahal sa'yo, feeling mo hindi ka importante, hindi ka mahalaga. Gusto sabihin ng Panginoon sa'yo, mahalaga ka, importante ka, kamahal-mahal ka, kaibig-ibig ka. Ang patunay na matay siya sa krus ng Kalbaryo para patunayan niyang mahal ka niya. Okay, sa pagkakataong ito, tanggapin po natin si Jesus sa buhay natin. Yuko ang ulo, pikit ang ating mga mata, and repeat after me po ng prayer. Sige po, sundan niyo yung panalangin. Dakilang Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa salita mo na aking narinig. Patawarin mo po ako sa aking mga nagawang kasalanan, simula nung ako'y bata pa hanggang sa mga oras na ito. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Nangangako po ako na simula sa mga oras na ito, ako'y tatalikod na sa aking mga nagawang kasalanan at pipiliin na sumunod sa kalooban mo. Simula ngayon, ikaw na ang aking ama at ako na ang iyong anak. Tinatanggap kita bilang Diyos, Panginoon, Hari at aking tagapagligtas. Isulat mo po ang aking pangalan sa libro ng kalangitan. Salamat po, Panginoon, sa kaligtasang aking natanggap sa mga oras na ito. Salamat po sa kaligtasang natanggap ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay lang po, yuko ang ulo. Remain na nakayuko, ipanalangin ko ang bawat isang naririto. Father in heaven, in the name of Jesus, we thank you, Lord, sa bawat isang naririto, kababaihan at kalalaki ang nakakarinig, Panginoon, sa lugar na ito. Patuloy, tanggapin mo at nakita mo ang mga pusong totoong tumanggap sa iyong harapan. Pumasok ka sa kanilang mga puso and allow your Holy Spirit, Lord, to speak out upon their lives. That from this day forward, their life will never be the same again. I know, Panginoon, na may kakulangan sa kanilang mga puso. Ano man gawin nila sa mundong ito, laging may kulang. But sa pagkakataong ito, patunayan mo na ikaw ang Diyos na may ginawa sa kanilang mga buhay sa pagkakataong ito. I declare salvation, I declare peace, joy and gladness in their heart that, Lord, sa pagkakataong ito, patuloy na punuin mo sila ng kapayapaan. Kagalakan, Panginoon, na hindi nila kayang, Lord, hindi kayang ibigay ng mundong ito sa kanilang mga buhay. Sa bawat isang naririto, patuloy na hinahayaan ko ang conviction ng iyong banal na spirito sa mga buhay nila, Panginoon, na sila ay tatalikod na sa kanilang kasalanan at magbabalik loob sa iyong harapan. Salamat, Panginoon, ipinagkakatiwala ko ang bawat isang naririto, sa bawat may pinagdadaanan, sa bawat may, Lord, may karamdaman, sa bawat may sakit, Panginoon, sa bawat nabibigatan at may problema sa pagkakataong ito. Lord, I declare peace, I declare joy, I declare healing in the name of Jesus. Puspusin mo sila ng kagalakan ng pag-ibig na nagmumula sa iyo. Iparamdam mo na ang pag-ibig ng mundong ito, Panginoon, ay baliwala sapagkat ikaw ang Diyos sa kailangan nila sa buhay nila. Puspusin mo sila ng kagalakan at pag-ibig, Panginoon, na nagmumula sa iyo. Salamat, Panginoon, even, Panginoon, sa pagkakataong ito. Maraming salamat sa pagkakataong ito ang binigay mo sa amin. Lord, patuloy na pagpapalain mo ang bawat isang narito, even their family. Lord God, abutin mo ang kanilang mga buhay. Lord, sa event na to, naniniwala ako na higit mong pagpapalain. Lord, ang host, ang organizer ng event na ito, naniniwala at nananampalataya ako na ikaw ang Diyos na umaabot ng buhay nila. Lord, walang aksidente sa lahat ng bagay. Kahit naniniwala ako, Panginoon, na may ginawa ka sa bawat buhay ng bawat isang naririto. Thank you, Lord. To be you all the glory, to be you all the praise. In Jesus' name, Amen. Maraming salamat po sa pagkakataong ibinigay ninyo po sa amin para ibahagi ang kabutihan at pag-ibig ng Panginoon. Mahal na mahal po tayo ni Jesus. Ramdam mo man na walang nagmamahal sa'yo? Gusto kong sabihin sa inyo from the heart, mahal na mahal ka po ni Jesus. Patunay, He died on the cross for us. Habang ikaw ay nananatili sa kasalanan,
Namatay po siya para sa'yo, para sabihin na mahal ka po ng Panginoon. Thank you so much po. God bless you all.